Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro bago tayo magsimula, marami pa pong upuan po dito sa harapan, no? Yung mga nagsisimbang nasa likod para po komportable po kayo, may electric fan po dito. Nang sa gayon, kapag komportable, sigurado mas makakapagdasal po kayo. Kaya marami pa pong mga vacant seats po dito, no? Yung mga nasa likod, pwede po kayong, huwag na po kayong mahiya. Pag ganyan kasi mahihiya. No? Kaya alam nyo, yung po yung dahilan kung bakit malimit ko pong ipinapaalala na kapag darating sa simbahan, ang unang kukuhaning upuan sana ay yung mga unahan. Para po ito sa mga taong late na makakarating, dahil syempre, mahihiya na silang pumasok, kaya kahit po doon, no, magtitiis ng nakatayo. Ayan, salamat po. So sa mga nasa likod po ha, wala pa po itong laman sa harapan. Huwag kayong mag-alala, wala pong recitation. Iba kasi, ganun yung mga estudyante. Teacher ako eh. Alam ko kapag yung mga bata, pag ayaw tawagin, di tumitingin sa akin. No? Kaya wala pong recitation. Yung mga nakatayo dyan, mas komportable kayo mapagdadasal. Yung mga bit-bit yung panalangin, yan, dito po kayo sa harapan. Isa po sa mga larawan na pumukaw sa akin upang maging matter for reflection para sa mga pagbasa natin ngayong linggong ito ay ang larawan ng tulay o bridge. To be honest, I'm always get excited every time I get to see a bridge. Bakit? Pansinin po ninyo, yung mga tulay, kaya niyang pagdugtungin ang malalayong lupain. Sa pamamagitan ng tulay, pwede tayong dalihin sa mga pook na pinaglayo ng mga lupain. Kaya alam po ninyo, dito po sa Pilipinas, isa po sa mga tulay na sobrang namangha po talaga ako, ay ang tulay po ng San Juanico Bridge. Nung nagtungo po ako sa Tacloban, patungo po sa diocese po nila Father Knox, sa Borongan, Samar, yun po yung tulay na nag-uugnay sa Leyte, Tacloban, at sa Borongan, Samar. Ni-research ko po noong mga panahon na yon at napag-alaman ko sa sobrang ganda at haba noong San Juanico Bridge, dito pala tumalon si Dante Varona. Para namang hindi nyo alam. Kaya kagabi, nung sinishare ko po yung homily ko, sabi ng isang sakrisan natin, Father, totoo po yan. Sabi ko, bata ka pa naman, paano mo alam? Kasi yung lolo ko po, kasamang tumalon ni Dante Varona sa San Juanico Bridge. No? Lolo daw ni Larry. No? Sabi ko, nasa na yung lolo mo? Patay na po. No? And that's what makes bridge so exciting. Bridge would always make connections. Bridge would always bring us from one point to another. Sa ganitong diwa po natin maaring maunawaan at eventually mapahalagahan ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito. Bilang mga Kristiyano, ang una pong tungkulin natin ay ang sumunod kay Kristo. I think that is imperative. As baptized, as Catholics, our first mission is not to serve the church, it's not to become a priest, it's not to get married, but our first mission is to follow Christ. And in following Christ as a married man, you would follow Christ as a priest. You would follow Christ as a mother. But after following Christ, our next mission in life, my dear friends, is to become like a bridge. You see, my dear friends, there's English saying that says, people are lonely because they build walls instead of bridges. Marami daw pong buhay ang malungkot sapagkat sa halip na magtayo ng tulay na nag-uugnay, mas gustong itayo ang mga pader na naghihiwalay. Kaya nga po pansinin ninyo, may mga taong sama-sama pero magkakaaway. May mga taong lagi naman nakikita pero nanlilisik yung mga mata. Sapagkat sa halip na tulay ang siyang maging ugnayan, nagtayo ng maraming pader na maghihiwalay sa kanila. And life has drastically changed because look at the walls and the fences that we build today. That is why, my dear friends, if there is one thing
that should remind us about the challenge of our celebration this evening is to build bridges instead of walls. Sa ganitong diwa natin, maaaring maunawaan ang mga mensahe ng mga pagbasa natin ngayong linggo. Isa-isahin po natin. Sa unang pagbasa, mula po sa aklat ni Propeta Jeremias, ano pong sabi ni Yahweh? Sa pamamagitan ng propeta, nakita ni Yahweh kung paano inalagaan ng mga pinuno ang bayang ipinagkatiwala sa kanila. Kaya anong sabi po ng ni Yahweh kay Propeta Jeremias? Ako na ang mag-aalaga sa kanila. Sa madaling salita, sa pamamagitan ni Yahweh, nagkipag-ugnay ito sa bayan ng Diyos. Hindi pinabayaan, bagkus nagkaroon ng malasakit sapagkat parang mga tupa na iniwanan ng pastol. Kaya nga po, matapos po yung pagkakawasak ng bayang Jerusalem at pagkakawatak-watak ng mga Israelita, gumawa ang Diyos ng paraan upang pagsamasamahin ang nagugulumihan ng bayan, upang tipunin ang kanyang sambayanan. And because of this, my dear friends, we can say that God, Jesus, our shepherd, is a gatherer, tagapagtipon, not a divider. Tignan po natin yung bawat isa. Halimbawa po sa loob ng misa. Ngayon po, tinipon tayong lahat sa iisang hapag ng Panginoon. Bagamat kitang-kita naman, marami sa atin, bagamat magkakatabi, hindi natin kakilala. Pero hindi po dahilan, hindi tayo magkakakilala upang hindi tayo sama-samang makapagmisa. When we are the ones who gather, we gather only those who are family and close to us. Ibig sabihin, kapag tayo daw po ang siyang nagpapatipon, may pagtatangi, may sariling batayan kung sino ang ating aanyayahan. Pero ngayon, sa misa natin ito, hindi po sinabi ng Diyos, mabait ka, magsimba ka. Papasok ka, masama ugali mo, bawal kang pumasok. Hindi ho ganon. Because God, as our shepherd, He is a gatherer, but not a divider. Alam ninyo, ang salitang diablo ay kinuha po sa salitang Griegong diabolos. At ang ibig sabihin po ng diabolos, to destroy, to divide, to conquer. Hindi ba't ganun po ang gawain ng demonyo? Ang gawain ng demonyo, sirain po tayo. Ang gawain po ng diablo, ang pagwatak-watakin po tayo. Ang gawain po ng diablo, ang paghiwa-hiwalayin tayo. Kaya nga pansinin po ninyo sa bawat ugnayan, na masasabi natin, hindi perpekto, pero nagsisikap maging tama at mabuti sa bawat isa. Pansinin ninyo, may mga taong sadya talagang sisira ng ating samahan. Kaya nga po, kung ito po yung ginagawa natin, hindi lamang sa pamilya, kahit pa sa ating pamayanan, palitan nyo na yung pangalan. Baka diablo ang pwedeng itawag. Because that is not the work of the Good Shepherd. Because the work of the Good Shepherd, He is a gatherer, but not the cause of division. Sa ikalawang pagbasa, wala po sa sulat San Pablo sa mga taga-Efeso, wala pong ibang hinangad sa San Pablo, kundi ang bumuo ng isang bagong sambayanan, na kung saan wala nang kami-kami, wala nang kayo-kayo, wala nang sila-sila, kundi ang nais sa San Pablo, tayong lahat. At ginamit niya po si Jesus bilang tagapagsira ng pader. Binuwag ni Jesus ang pader na naghihiwalay sa ugnayan natin sa bawat isa. And because of that, God, as a good shepherd, is not only a gatherer, but in that case, from the second reading, my dear friends, it speaks to us that Jesus is a peacemaker. Not the other way around, not an advocate of war. Pero
Pag po sinabi po nating peacemaker, hindi po ito yung peace na malimit nating pakahulugan. Anong ibig ko pong sabihin? May mga tao, may mga ugnayan na tahimik, hindi nag-aaway. Pero pansanin po ninyo, konting-kanti lamang sasabog na parang bulkan. May mga ugnayan po na tahimik, hindi nag-aaway. Pero bakit? Ano ang kanilang pamantayan? Ang sasabihin, huwag na nating sabihin, baka magalit pa sa atin. O, huwag nating itama, baka tayo naman ang kanyang awayin. Hindi yan ang kapayapaan na ibig sabihin. Ano po yung kapayapaang sinasabi ni Jesus? It is the peace that is based and rooted in truth and justice. Ito po yung kapayapaan sapagkat nagsusulong ng katotohanan. Ito po yung kapayapaan na isusulong yung katotohanan pero nakaugat sa katarungan. Ito po yung kapayapaan na oo, may katarungan pero hindi kinakalimutan ang pagmamahal. Masasabi lamang po natin totoong ibig sabihin ng kapayapaan kung yung kapayapaan, kahit pa ikay masaktan, naghahanap ng katotohanan. Pero, wag lamang po sana doon matapos yun. No? Ano pong ibig ko pong sabihin? Halimbawa po, tabi-tabi. Minsan may mga kapitbahay tayo, kakausapin kayo, sasabihin sa inyo, huy, alam mo ba, kagabi, nakita ko si Kumare, gabi nang umuwi. Kung ating titignan, totoo naman. Totoo naman gabing umuwi sa Kumare. Pero kung ating titignan, ano ngayon sa'yo? Nasaan ang katarungan? Pwede mong sabihin naman, o bakit? Totoo naman po talaga, Father. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakita ko po talagang umuwi si Kumare kagabi. Pero ngayon, ang susunod nating tanong, ito ba'y nakaugat sa pag-ibig? Kung ang tanging dahilan mo lamang upang mapahiya si Kumare sa pagsasabi mo ng katotohanan, sa'yo na lang ang katotohanan mo. Pangalawang halimbawa, may mga katotohanan po na minsan ganito. Nag-uusap-usap yung mga umpukan. Sasabihin nila, mamaya, sa meeting, patay sa atin yan, i-bring out ko yan. Nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang katarungan? Pag wala ang katarungan, pag wala ang pag-ibig, hindi iyan kapayapaan. Sapat na kapayapaang bigay ni Jesus, hindi po yung nang-aaway. Yung kapayapaang bigay ni Jesus, hindi po yung tatahimik lamang, kundi yung kapayapaang kayang sakupin ng katarungan, katotohanan, at pagmamahal. At ito po yung pangalawang katangian po ni Jesus. Bilang ating mabuting pastol, tinitipo niya tayo. At bilang ating mabuting pastol, siya po ay tagapag-ugnay ng kapayapaan. At pangatlo, Jesus as our good shepherd is not only a gatherer, not only a peacemaker, but Jesus, our good shepherd, is also a caregiver. Ano pong ibig ko pong sabihin? Isang pastol na hindi lamang mabait, kundi isang pastol na may malasakit. Ano po bang pinagkaiba ng mabait sa malasakit? Yung pong mabait, gagawa po ng kabat-kabaitan yan kasi merong kapalit. Yung pong mabait, mabait ka sa akin kaya hindi kita aawayin. Pero kapag dumating sa panahon hindi ka na mabait sa akin, baka magdadalawang isip ako. Pero yung pong malasakit, gagawa ng kahit walang kapalit. Yung pong may malasakit, magbibigay kahit walang kapalit. Kahit walang thank you. Kahit walang nakakakita. Sapagat ang kanyang pinaguhugutan ng paggawa ng mabuti, yung kanyang tunay na malasakit. Kaya nga po ngayong gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang bawat misyon po ng Katoliko ay hindi lamang pong sundan si Kristo. Ang pangalawang misyon po ng bawat tagasunod ni Kristo, kumusta po ba yung ugnayan po natin? Kamusta po bang ugnayan sa loob ng tahanan? Tabi-tabi,
Minsan, mas okay sa barkada kaysa sa loob ng pamilya. Minsan, nakukuhang i-text yung mga barkada, kumain na you? Pero yung magulang, ni hindi makuhang replyan kapag nagtanong, nasan ka na? Minsan, mas okay sa barkada, sa opisina, kaysa paminsan sa sariling tahanan. Kaya nga po ngayong gabing ito, bawat isa po sa atin, tinatawag na sundan si Jesus bilang pastol. Kaya kung ikaw isang pastol, ano po ang dapat gawin? Kung ikaw isang magulang, pastol ka ng iyong mga anak. Kung ikaw ay isang guro, pastol ka ng iyong mga estudyante. Kung ikaw ay isang lingkod bayan, pastol ka ng sambayanan. Kung ikaw ay isang tindero o tindera, pastol ka ng iyong mga suki at mamimili. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, maliwanag na ibinibigay sa ating halimbawa. Huwag lamang tayong magsama-sama dahil masaya. Huwag lamang po tayong maging dahilan ng pagkakawatak-watak. May joke po ako, no? Minsan sasabihin ko po sa mga taga-simbahan, huwag ho kayo nagre-recruit ng mga taong magagalit sa inyong kapwa. May mga tao pong ganon. Pag galit ka, dapat galit ka rin sa kanya. Hindi ho kayo recruiter. Lalo hindi ho kayo agency para mag-recruit. Imagine, you would recruit somebody else to hate someone? What is that? Kung ikay nag-iisip, pwede mo sabihin, teka, hindi ko naman siya kaaway ba't magagalit ako sa kanya? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, let us build bridges rather than walls. Let us always aim to be peacemakers. Let us always aim to be the source of gathering. Let us always aim to be caregivers. Nang sa gayon, sa pagsunod natin kay Jesus, hindi lamang natin mapagtatagumpayan ang ugnayan natin sa Kanya, kundi sa ating pagiging mabuting pastol sa bawat isa, atin ding maiaayos ang ugnayan natin sa bawat isa. Amen.